Mm. Lucy Espinosa. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat, kumamahal. Ang iyong kaawaan ay napawalang hanggan. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay napawalang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay napawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Alright, isa pong pinagpalang hapon. Tayo po ay muling magkasama-sama at magpalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, samahan po ninyo kung basahin ang ating pag-aaralan. Dito pa rin po sa aklat ng Lucas, sa Kapitulo 7. Okay. Sabi po ng Luke chapter 7, verse 1 hanggang 10. When Jesus had finished saying all this to the people, he returned to Capernaum. At that time, the highly valued slave of a Roman officer was sick and near death. When the officer heard about Jesus, he sent some respected Jewish elder to ask him to come and heal his slave. So they earnestly begged Jesus to help the man. If someone deserved your help, he does, they said, for he loves the Jewish people and even built a synagogue for us. So Jesus went with them, but just before they arrived at the house,
The officer sent some friend to say, Lord, don't trouble yourself by coming to my home, for I am not worthy of such an honor. I am not even worthy to come and meet you. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know this because I am under the authority of my superior officer, and I have authority over my soldier. I only need to say go, and they go, or come, and they come. And if I say to my slaves, do this, they do it. When Jesus heard this, he was amazed. Turning to the crowd that was following him, he said, I tell you, I haven't seen faith like this in all Israel. And when the officer friends returned to his house, they found the slave completely healed. So, laging pinagpapala ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. Mapagpalang Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, patuloy kami nagpapasalamat dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang siyang noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy mo kaming katagpuin sa lahat ng aming mga pangangailangan at hindi mo kami pababayaan, hindi mo rin kami iiwan. Kung kaya salamat dahil totoo at tunay na ikaw ang Diyos na mabuti at tapat sa iyong mga pangako. Kaya po patuloy kaming nagtitiwala na sa hapong ito ay mayroon kang gagawin at kakatagpuin mo ang bawat may pangangailangan sa hapong ito. Ano man po ang kanilang mga prayer request, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang katugunan. At patuloy kaming nagtitiwala na mayroon kang magagawa sa kabila ng hindi namin kaya o di magagawa ng doktor. Sa panahon na kami ay may karamdaman, hindi mo hahayaan na kami ay lubos na mapahamak or igupo ng karamdaman, kundi bagkus kami ay pagagalingin mo. Kaya ngayon pa lamang sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, ay inaangkin ko po na kakatagpuin mo ang bawat may pangangailangan, lalo na sa kagalingan at kalusugan ng kanilang pisikal na katawan. Salamat ng marami, Ama, sa hapong ito at inaangkin na namin ang katugunan at katagumpayan at patuloy namin pinagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Hindi ka nagbabago, kaya inaangkin na namin ang katugunan sa hapong ito. Salamat po ng marami, Ama. Sa iyo ang lahat ng papurit, parangal, pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, sa Tagalog King James Version, sabi ng verse 1, nang matapos na niya ang lahat ng kanyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Capernaum. At ang alipin ng isang senturyon na minamahal nito ay may sakit at malapit ng mamatay. At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo na ipinamanhik sa kanya na pumaroon at iligtas ang kanyang alipin. At nang magsidating sila kay Jesus, ay pinamanhik nilang mapilit sa kanya na sinasabi, karapat-dapat siya na gawin mo sa kanya ito, sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinaguga. At si Jesus ay sumama sa kanila. At nagsedi na lubhang malayo sa bahay ng nagsugo sa kanya ay ang senturyon ng mga kaibigan na nagsipagsabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang maligalig sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Dahil dito, hindi ko inakala ako'y karapat-dapat man lamang pumariyan sa iyo, datapwat sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin.
sapagkat ako rin naman ay taong may o nasa ilalim ng kapangyarihan, may nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At siya'y sahalika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang kinagawa. At nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay nagtaka siya sa kanya at lumingon at sinabi sa karamihang nagsisusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya, hindi kahit sa Israel man. Ang pagbalik sa bahay ng mga sinugo ay kanilang naratngan o naratnang magaling na ang alipin. So, laging pinagpapala ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. So, mga kapatid, sa panahon natin ngayon ay literal na hindi na natin makakasama o hindi natin makakasama personal ang ating Panginoong Sus. Hindi natin siya makakausap personal sapagkat nasa piling na siya ng Ama at nakaupo sa kanang luklukan ng Ama. At hindi tayo pinababayaan, kasama natin ang banal na Espiritu at hindi niya tayo pababayaan. At kapag may pangangailangan tayo, alam ng banal na Espiritu kung paano tayo katagpuin. Pero kung ilalagay natin sa sitwasyon na katulad nito, ay sabi nga ng yung amo ng senturyon, hindi siya karapat-dapat na sumalubong man lang or humarap sa ating Panginoon sapagkat kumbaga marahil ay dahil sa kanyang kalalagayan, pero naniniwala naman siya dahil nga siya ay nasa ilalim din ng kapangyarihan o ng pinuno o mas highest rank sa kanya. At ay naniniwala siya na ginagawa din niya at ginagawa din ng mga tauhan niya yung mga sinasabi niya. Kung kaya, ayon sa pananampalataya ng senturyon, ay sabi ng Panginoon, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Kaya sabi ng senturyon, ay sabihin mo lang ang salita at gagaling na ang aking alipin. Now, mga kapatid tayo, hindi ko masasabing hindi kayang gawin ng ating Panginoon na tayo ay pagalingin, kakatagpuin sa lahat ng ating pangangailangan. Pero yamang siya ang nangako, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. At isa pa sa kanyang pangako na anuman ang ating hingin sa panalangin, ang kinin natin at ito'y mapapasa atin at mapapasa atin nga. So kaya, dito sa ating pinag-uusapan, alipin ng senturyon. Kumbaga, kasambahay ng senturyon itong may sakit na sabi nga malapit ng mamatay. So lubhang nabingit sa kamatayan yung kanyang alipin sa dahilang maluba yung kanyang karamdaman. Pero dahil nga isipin nyo na nandun ang Panginoon, papunta na sa kanilang tahanan, pero hindi niya pinatuloy. At sabi nga niya, hindi kaya karapat-dapat na tumuloy ang Panginoon sa ilalim ng kanyang bubong. At dito makikita natin kung paano gumana, nagkaroon ng effectivity yung faith or yung pananampalataya ng senturyon. Tanda natin, hindi ito para sa kanya, hindi para sa mahal niya sa buhay, kundi para sa kanyang kasambahay. So tayo, ganun din, lahat ng kasama natin sa bahay ay nasa ilalim ng ating pamamahala. At ibig sabihin, kung ikaw ay may pananampalataya, mayroon kang responsibilidad sa iyong mga kasama sa bahay na ipanalangin. At siyempre pagmalasakitan as well. So ito makikita natin kung paano nagmalasakit ang senturyon sa kanyang kasambahay, sa kanyang alipin. Nasabi nga malapit ng mamatay. Pero sabi nga, bakit hindi pinatuloy o pinatuloy man lang ng senturyon ang ating Panginoon doon sa kanyang bahay.
Ano po? Ang paniniwala ng lalaki, dahil nga siya man ay nasa ilalim ng isang pamamahala o mayroon pang mas superior kaysa sa kanya, at siya naman ay mayroon ding mga tauhan, at kapag inutusan niya ang isa, ay sumusunod ito. So, ibig sabihin, ganun din ang Panginoon eh. Jesus has the authority kahit sa anong bagay, even the devil o even the demons, ay meron siyang authority na palayasin ito. Kaya siguro ito yung nakita ng centurion na pwede niyang utusan. Sabihin mo, sabi niya, just say the word. Yan. Just say the word. At yung kanyang alipin ay gagaling na. So, mga kapatid, if ever na ikaw o sino man sa inyong mga kasama sa bahay, pwedeng ikaw mismo ang in behalf of her or him na mayroong nararamdaman, ikaw yung manalangin, at I know and I believe that God can heal him. Ano po? Kaya niyang pagalingin yung kasambahay mo. At even right now, sa ating pag-uusap na ito, pwedeng gawin yan ng ating Panginoon. Kung sino o kung mayroon man na mayroong may sakit sa inyo, pwede mong ipanalangin at pwede siyang pagalingin ng ating Panginoon anytime, sapagkat sa Diyos walang imposible. Sabi nga ng Panginoon doon sa sinabi ng centurion, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Bakit nasabi ng Panginoon na ganoon kalaki yung pananampalataya ng centurion? Kasi nga ibinase niya yung kanyang paniniwala doon sa kanyang pagiging under authority. Ano po? Dahil mayroong pang mas higher authority kaysa sa kanya. Dahil siya ay isang sabihin na nating subordinate, so ibig sabihin mayroong pang higher. Ano po? Kung sabihin natin siya ay major or brigadier general, mayroon pang mas mataas na general sa kanya. Kaya anuman ang sabihin ng kanyang amo sa kanya, susunod siya, at ganun din naman siya. Kung anuman ang sabihin niya doon sa kanyang tauhan ay ginagawa din niya. Kaya sabi ng Panginoon, isa sa binanggit ng Panginoon in the book of Mark, sabi niya, if you have faith, kung ikaw ay may pananampalataya, sinlaki ng butil ng mustasa, pwede mong sabihin sa bundok na ito na sumubo sa dagat at hindi ka nag-alinlangan, ito'y susunod sa iyo. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Ano man ang iyong sabihin, once you declare, dahil ikaw nga ay may pananampalataya at hindi ka nag-aalinlangan sabihin ang bagay na ito, ayon sa iyong paniniwala, ayon sa iyong pananampalataya, susunod ito. Kaya ganun ang ginawa ng centurion. Ang sabi ng centurion, just say the word. Okay? Sabihin mo ang salita at gagaling ang aking kasambahay o ang aking alipin, sabi ng Bible. Okay? So, kaya nga, maliwanag mga kapatid, na napakahalaga sa anumang bagay sa paglapit natin sa Panginoon. Hindi po pwedeng basta't nananalangin ka o basta't lumalapit ka at sinasabi mo kung ano man yung pangangailangan mo without faith. Kasi kung walang pananampalataya, walang saysay yung ating panalangin. Ano po? Kaya ang kailangan natin, every time na tayo ay nananalangin, kailangan mayroong kang pananampalataya. Ayon sa iyong pananampalataya, mangyayari ang isang bagay na sinasabi mo. Yun ay ayon sa ating belief at pagtitiwala sa Diyos. So kung ikay may pagtitiwala sa Diyos, mayroon kang pananampalataya na yung iyong mahal sa buhay, sino man sa kanila, may sakit, karamdaman, once na ipinatong mo ang iyong kamay, then you believe that God can heal him. Gagaling yon. Hindi naman tayo nagpapagaling, kundi ang Diyos. So ikaw personal, kung meron kang nararamdaman sa iyong katawan, no need na magpatawag ka ng pastor. No need na magpatawag ka ng mga mas higher rank sa iyo. Just say the word.
Sabihin mo kay Lord, gagaling ito. Ano po? Gagaling ka mismo. Kasi si Lord, hindi siya sinungaling sa kanyang mga pangako. Siya ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Kung kaya, kapag ibinalik mo sa Diyos yung ipinangako niya, yung sinabi niya, patungkol sa mga bagay na ay ating hinihingi, since na tayo ay naniniwala, gagawin ng Diyos. Di ba sabi ng, okay, babasahin ko po, sa aklat ng Juan, sabi diyan sa chapter 15 verse 16, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Now, sabi ng Panginoon mismo, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. So every Christian, he is the one who chose us, not us who chose him. Okay? Hindi natin pinili ang Diyos. Actually, walang taong naghanap sa Diyos, kundi tayo ang natagpuan. So once na ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay born again, God chose you. Okay? Mapalad ka. Ikaw ay isa sa pinili ng Diyos para mo maranasan yung kaligtasang nararapat para sa atin lahat. Kaya sabi diyan, I appointed you to go and produce lasting fruit. Now, ito yung unang pangunahing karapatan natin o dapat natin gawin sapagkat dito tayo in-appoint ng Diyos. Okay? Sabi sa New King James, babasahin ko po sa New King James, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Sa King James po ay ganito ang sinasabi, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Okay? Ordained you. That ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of my Father, of the Father in my name, He may give it to you. So, makikita natin dyan, yung pangako ng Diyos. Anong sinasabi natin? Alam naman natin na mayroon tayong mga hinihingi. Pero siguro naman, hindi naman lagi na sinasabi natin, Lord, bigyan mo ako ng pera, payamanin mo ako. Hindi naman siguro ganoon ang ating panalangin. But since Jesus Christ is the one who give us this promise, that sabi diyan, whatsoever ye ask of my Father in my name, He may give it to you. Okay? Ngayon, kung ang hinihingi mo ay kagalingan, hinihingi mo ay para sa iyong kalusugan, hindi lang sa iyo, kundi sa iyong mga mahal sa buhay, I do believe that He will give it to you. Bakit? Kasi siya yung nagsabi na anuman ang hingin mo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa iyo. Now, tayo bilang Kristiyano, siguro hindi na tayo katulad ng panahon na tayo ay mga kung ano-ano pa hinihingi natin kahit na wala sa lugar, makahingi lang, okay na, di ba? Yung iba nga dyan magtataya lang sa luto, nananalangin pa, Lord, patamain mo ako. Hindi tayo ganun. As a Christian, hindi na natin ginagawa yung bagay na yan. Maaaring noon na hindi pa tayo Kristiyano. Maaaring nagagawa natin na kahit na alam natin na kasalanan o alam natin na mali, yung ating hinihingi ay ginagawa pa rin natin. Di ba? Magtataya ka sa luto, Lord, patamain mo ko. Nawaan mabili kong ticket ay siyang manalo. Yan, parang ganon. Di ba? Pero hindi naman tayo ganyan eh. Kaya ako naniniwala na anuman ang hingin mo sa Ama, kasi sinabi niya, sinabi ni Juan, sa aklat ng 3 John, chapter 1, verse 2,
Sabi doon, okay, gusto ko pong basahin. Anong sabi doon? Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Now, ano yung pangunahing gusto na makita ng Diyos sa iyo at sa akin? Ang gusto niya ay maging malusog ang iyong katawan kasama na ang iyong kaluluwa. Ano po? Malusog ang iyong katawan kasi mahirap naman na malusog ang katawan, walang laman ang ating kaluluwa. Mas mainam na malusog ang iyong katawan, balance ba? Malusog din ang iyong kaluluwa. Kaya sabi ni Juan, I wish above all things that thou mayest prosper, pangpapala yan, blessing po yan, and be in health, na maging malusog, maayos ang iyong kalusugan, maging maayos ang iyong pangangatawan, and even thy soul prospereth. Meron mo, pangako ng ating Panginoon yan, gusto niya na makita ka na malusog pagkatapos ngayon, mag-aalangan kang humingi, manalangin sa Diyos para sa kagalingan o para sa kalusugan ng iyong pangangatawan, or not even yours, but kasama mo sa bahay, or kasama o kamag-anak, or anak mo mismo, or kapatid mo. Hindi mo ba ipagpipray? Sabi ni Lord nasabi diyan that thou mayest prosper and be in health. Yan. Hindi lang pinansyal na aspito ang gustong makita ng ating Panginoon, ang gusto niyang maranasan natin, kundi maging maganda ang kalusugan. Bakit? Aanin mo naman yung kayamanan kung hindi mo naman kayang pangatawanan or hindi mo kayang i-manage ang iyong mga pananalapi na ibibigay ng Diyos sa iyo. Aanin mo yung pera kung uugod-ugod ka na, hindi ka na makatayo, di ba? Aanin mo yung sabi nga, what shall a prophet of a man if he gain the whole world and lose his own soul? Tapos mawawala din naman yung kaluluwa mo. Walang kalusugan, walang lakas, walang pananampalataya. So walang saysay ang lahat. Kaya, balanse itong sinasabi ni Juan dito sa talatang ito. That sabi niya, I wish above all things, hinihingi ko sa Diyos, basahin po natin sa Tagalog. Okay. Okay. Sabi niyan, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Wow. Biro mo, Iyan ang panalangin ni Juan So, kaya kung tayo ay mayroong problema sa kalusugan, alam naman ng Diyos na kailangan mong guminhawa, kailangan mo na maging malusog, kailangan mo ng maayos ang iyong pangangatawan. Di ba? Kaya nga tayo, yung iba, nag-i-exercise pa Di ba? Para gumanda yung hubog ng kanyang pangangatawan. Tapos, pagka ikaw ay may problema sa kalusugan, hindi mo magawang manalangin, hindi mo magawang hingin ang iyong kalusugan o kagalingan, mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi nababase sa iyong nakikita o nararamdaman. Ang iyong pananampalataya ay dapat nakabase ayon sa salita ng Diyos. Pag alam mo na kalooban ng Diyos na ikaw ay guminhawa, well, hingin mo ang kaginawaan, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Pag alam mo na nakalooban ng Diyos na ikaw ay malusog, malakas, magaling ang katawan,
hingin mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Eh. Whatever you ask in my Father, using my name, sabi sa New Living Translation, He may give it to you. Ibibigay niya ito sa iyo. Diba? So kaya, kalooban ba ng Diyos na maligtas yung ating mga mahal sa buhay? Yes. That's why, don't forget to pray for your loved ones. Pag-pray natin sila. Dahil iyan ay kalooban ng Diyos na maligtas ang bawat mahal natin sa buhay. Kaya, mga kapatid, huwag tayong manghinawa. Dahil ang Diyos ang pumili sa atin, siya yung nangako na anuman ang hingin natin sa Ama ay ibibigay niya sa atin. Kaya sa hapong ito, magtiwala po tayo sa Kanya. At ako naniniwala, ibibigay ng Diyos anuman ang iyong pangangailangan sa hapong ito. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Mapagpalang Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan dahil ikaw ang Diyos na nangako, naniniwala kami at pinanghahawakan namin ito na kakatagpuin mo ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa kalusugan, salamat sa kalakasan, kagalingan ng aming mga physical na katawan. Una po dyan ay itinatas ko sa iyo sa panalangin ang aming kapatid na Pastor Frankie Beato. Patuloy ko pong ipinanghahawakan ang iyong mga pangako na hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan, kung kaya't inaangking ko na sa oras na ito ay pinagaling mo na siya. Kaya maraming salamat po sa kagalingan, sa complete healing, Father God. And I declare financial breakthroughs and stability and deliverance as well. Kaya salamat po ng marami, Ama. Gayon din tinatas ko sa iyo si Lambert Reyes, Panginoon, ang complete healing, Panginoon, at mawala yung mga nagiging sanhi kung bakit siya ay nahirapan huminga. Lord, salamat sa total healing. I pray and I declare it that you will always heal dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You're still the same yesterday, today, and forever. Kaya amin pong pinanghahawakan ang iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan. Salamat po sa kagalingan ni Lambert Reyes. Ganon din, Panginoon, ni Brother John Binsa. Salamat sa kagalingan at patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang mga kapatiran dyan sa CGM Taguig. Lord, pagpalain niyo po sila at katagpuin anuman po ang kanilang mga personal na pangangailangan. Sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang kagalingan. In Jesus' mighty name. Kaya salamat po ng marami sa hapong ito. Tinataas ko din sa iyo sa panalangin, Sister Lina at Sister Belen Solis. Lord, pagpalain niyo po sila at katagpuin. Ay lubos na po nawa na luminaw ang paningin ni Sister Belen at maging maayos po ang kalusugan ni Sister Lina. Gayon din po si Sister Milit Patsiko. Salamat ng marami, Ama, sa iyong sa kalusugan at kalakasan na patuloy na iyong ipinagkakaloob sa kanya. Pagpalain niyo rin, Panginoon, yung kanyang munting business sa kanyang bahay, Panginoon. Kaya salamat ng marami sa hapong ito, Panginoon. At itinataas ko din sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid na pastor sa iba't ibang bahagi ng bansang ito. Lord, ang samahan po ng Jesus for Taguig for Jesus Movement, Lord, diyan sa Taguig. At gayon din, Panginoon, ang samahan ng mga pastor sa Muntiparlas, Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po sila kasama ng kanilang pamilya at mahal sa buhay, kasama na ng miyembro ng iyong iglesia. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. At itinataas ko din po sa iyo ang mga pastor ng CGM sa iba't ibang chapter ng Church of God's Miracle. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot, ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Pagpalain niyo po ang bawat pastor kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, samahan niyo po sila at ingatan, proteksyonan, at patuloy niyo pong pagalingin ang may problema sa kalusugan. Gayon din, inaangkin ko po na kadagpuin niyo po sila financially, spiritually, and good health. Lord, salamat. Gayon din po ang aking may bahay. Salamat po sa kalusugan at kagalingan. At inaangkin ko na, Panginoon,
na patuloy mo kaming kakatagpuin at pagpalain ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, ang aming mga kapatid, hipag, bayaw, pamangkin, apo. Lord, salamat sa kanilang kaligtasan. At sa hapong ito, patuloy kong ipinagkakatiwala sa iyo at alam kong hindi mo sila pababayaan. Salamat po at patuloy kaming nagtitiwala at inaangkin ko na, Panginoon, na kinatagpo mo na ang lahat ng kanilang pangangailangan sa hapong ito. Maraming salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, parangal at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless. See you tomorrow.